beloved Boss Mike Cervera. Tingnan nyo to. Etong pahayag na to, mga kababayan, pang isa. Bukod dyan sa magrarally siya. Ha? Bukod dyan sa magrarally siya. Kasama nyo ba tong mga ito? Tanong ko lang uli. Ito'y katanungan. Sa mga, sa mga kasama ni Marcoleta. Tanong lang uli ito. Pansit, Ayan tuloy na. Basahin natin. January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta. Stand against injustice. What a title. Tama. Ha? INC na mismo yan. Stand against injustice. Yes. Kasi maraming injustices ang nangyayari sa panahon ngayon. Agoy, maraming mga injustices. Yun na nga, injustices. Eto, ano ba ito? DDS ito. Hindi naman kaila sa inyo, mga kababayan. Alin ba? Kanino ba? Kay Sara ba? Against Sara o against sa government? Ano ba? Di ba, mga kababayan? Against ba? Kay Sara kasi maraming injustices. Ninakaw ang pera. Nagbanta na pumatay siya. Kita nyo, mga kababayan. Di ba? Sige, panoorin nyo. Lalo na sa ating Vice President at sa Office of the Vice President. At kino-call out yon ng INC. Parang magandang no? It's a really good message, para sa ating lahat. Yung rally na gagawin ng iglesia. And we all know, para daw sa kanilang lahat. Lahat ng mga DDS ba? ang iglesia ay isa sa mga religious groups na may pinakamaraming miyembro. Bakit? Hindi ba kinaya ni Kibuloy na pinagtatanggol nyo? At kailangan pa na, mga kababayan, na kailangan magtawag pa ng Iglesia ni Cristo. Ganun ba yon? So, yung ba'y totoo na? Yung ba'y nagpapatotoo na magsasanib ng puwersa ng INC at ng KOGC? Tanong ko lang uli yan. Di po ba? Tanong ko lang uli yan. At pag yan sila din nagsalita, yanig ang gobyerno. Kita nyo, mga kababayan, pinang na nila sa mga tao. Pinang kakalat na nila. Di ba? Sabi ni Teresita, rito, Almejas, maraming injustice na galing sa inyo. Oy! Galing sa Sara mo, boy! Baka di mo nakikita, bulag-bulagan ka, oy! Ano ba ang ginagawa ng OBP? Oy! Anong injustice doon? Di ba, mga kababayan? Naku, napakarami. Napakarami. Yun na nga't binanggit na natin, mga kababayan. So yan, mga kababayan. Yan ba yung makakasama ni Marcoleta na magrarally? Si Marcoleta ay nalilin lang yung mga membro ng kapatiran ng iglesia. Eto pa. Nako, sigurado tuloy na ang rally. Alam na natin yan, mga kababayan. Tuloy na yan. Kaya nga sabi ko sa kaibigan nating kaanib ng iglesia na si Kix TV Kix sana wala naman makitang mga tulad nitong pagmumuka. Kasi kapag ganyan, ang makikita namin karamihan ay nandoon kompleto ang mga vlogger ng mga Duterte dyan. Iisipin namin na tama yung sinasabi na ng karamihan ng mga tumutulig sa inyo. Di ba? Tama? So eto na, mga kababayan. Pasok natin to. Na-impeach ang Vice President. I will suggest to her. Kita nyo yung pagbabanta, mga kababayan? Subok-subukan nyo. Bagkos na itama niya. Ito, mga kababayan, opinion ko lang ito. Bagkos na itama niya si Sara Duterte sa mga pagkakamali niya, mga kababayan, pambabastos sa mga ilang mga
kongresista, pagtatago o panlilinlang sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangalang chichirya para makanakaw ng pera. Di po ba? Abay, hindi ko marinig ito. Hindi ko marinig. Oo, mga kababayan, si Marcoleta, patungkol dyan sa mga kwentong ganyan. Oh, yung pagbabanta na lang, mga kababayan. Abay, gawain ba ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo yan? Hindi. Hindi nila gawain yan. Oh, bakit ganon? Bakit ganon? Nadadamay ang buong kapatiran. Dahil sa, tanong ko lang uli, dahil ba sa pinaglalaban ni Marcoleta? Ayoko naman sabihin, mga kababayan, na mapapahiya ang mga kapatid nating iglesia pag hindi nila na ipanalo to. Di po ba, mga kababayan? Ayoko sabihin, ayoko sabihin. Sige, tuloy. Ulitin ko lang. Tingnan nyo ang pagbabanta niya. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. Kita nyo? I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kita nyo, mga kababayan? Abay, nagboboluntaryo pa na siya mismo ang magiging pangunahing manananggol niya. Nino? Ni Sara? Sa kabila ng samut-saring issue na hindi masagot ni Sara. Abay, kita nyo naman, nagboluntaryo pang maging tagapagtanggol niya. Iba, di ba mga kababayan? Iba. Ano masasabi nyo riyan? Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dyan? Diba? Sabi dito, gamit ni Marcoleta. Ang channel ng INC Ayun na nga, baka tiniwalag. Nako, mga kababayan, kalma! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Yan na nga. Sige, tuloy. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin. Sapagkat hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Ganun pala ang katwiran, mga kababayan. Pag hindi ka na masaya sa iyong pinaglilingkuran o kinakaaniban na tulad ng kongreso, abay lipat ka na. Hindi ba't parehas lang din naman yan? Nandiyan ka pa rin sa politika. At tandaan nyo, mga kababayan, ihambing natin sa ibang bagay. Tayo po, mga kababayan, namamasukan o tayo empleyado ng isang kumpanya. Hindi po ba't hindi naman lahat ating makakasundo ang ating mga makakasama? Di po ba? Wala naman pagkakaiba yan. Dahil hindi naman lahat ng mga kongresista sa kongreso ay kaugali niya. Hindi niya yata naiintindihan yung mga ganung bagay. Mga kababayan, na kahit saan ka pumunta, basta may mga kasama ka, higit sa 2, mga kababayan, ay meron at meron na hindi ka makakasundot, hindi ka magiging masaya sa kasama mo. Tama? Tama ba? Tama ba? Nandito na yung kaibigan natin, si Kix TV. Di po ba? Kahit saan tayo pumunta, wag na natin layuan uli. Dito na lang, sa inyong mga asawa, 2 na lang kayo, 2 na lang kayo, mga kababayan. Meron pa kayong relasyon. Di po ba? 2 na lang kayo magkasama sa bahay ng asawa mo. 2 na nga lang kayo, hindi pa kayo magkasundo. Anong hinahanap nito ni Marcoleta? Saan ka pupunta, Marcoleta? Kung ayaw mo pala nang hindi ka hindi ka magiging masaya, nako. At pag hindi ka na masaya, iiwan mo, nako. Malabo yan, mga kababayan. Tandaan mo, ang iyong pinasok ay lingkod bayan. Hindi yung dahil hindi ka na masaya, hindi ka na uubra. Abay, lalayas ka na lang at tatakbuhan. Hindi mo na ipaglalaban yung iyong sinasabing, paninindigan.
O, kita nyo, napaka-simple lang. O, ayan ang sabi niya. Ayon sa kanya, hindi na raw siya masaya sa Kongreso. Kaya lipat na lang siya sa Senado. Parang ganun din yung mga kababayan eh. Mukhang nililin lang tayo neto eh. Oo eh. Kong! Tayo ko lang ha. Medyo siguro yung yung 11 dyan sa noo mo. Parang kailangan ni Becky Bello. Ano? Oo, kasi parang tingin ng mga tao sa'yo, lagi kang galit eh. Oo. Laging galit eh. Sige, tuloy. Easy lang. Ilalaban natin ang katwiran pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Kita nyo mga kababayan, para daw ang kanyang gustuhin ay hindi mag-away-away mga kababayan. Narinig ninyo naman. Ang gustuhin ay hindi mag-away-away. Pero mga kababayan, ang tanong ko, ayaw mo pala niyan. Bakit hindi ka gumitna na lang? Kasi mga kababayan, halatang-halata naman, di ba? Dahil sa tinagal-tigal ng panahon, wala nga tayo, tulad ng sinabi ko sa kanina, wala tayong narinig sa kanya na pagtuligsa o pagtatama sa mga kamalian na ginawa ng kampo ng mga Duterte. Bagkus, napapansin ng karamihan na tila bang ikay kagrupo ng mga yan. Di po ba? Ayan, maliwanag mga kababayan eh. Gusto pala ng ng katahimikan at pagkakasundo-sundo. Nasabihan natin sila Nasabihan. kung ano yung tuntunin, kung ano Kung ano yung tuntunin. yung dapat gawin Kung ano yung dapat gawin. Mga kababayan, sa kanya mismo galing yan. para hindi nag-aaway-away. Para hindi nag-away-away. Anong ko? Diba? Anong tuntunin? Kung ikaw ay pumapanig sa isang parte. Tama ba ako, Kicks? Kasi kung ikaw ay gusto mo talaga na tuntunin ang tama para sa kapayapaan na sinasabi mo, para sa walang away-away, bakit ka panig na panig sa kampo ni Duterte? Di ba, mga kababayan? Tuloy. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako. Ako, nagsumbong pa na parang bata. Mga kababayan, nagsumbong pa na parang bata? Ano ba yan? Hindi ganyan. Si Kicks, agree and disagree. Kita mo naman parang nagsusumbong na bata. Pinagtutulong-tulungan daw siya. Hindi ba dapat kahit na ikaw ay mag-isa, pag alam mong nasa tama ka, nako, yung iyong paninindigan ay dapat na ipaglaban mo. Ganon. Di ba? Ganon. Pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ayan na nga, oo nga. Pati nga yung hopya, nabanggit pa. Ay, nako, hopya. Ay, ayan si Marcoleta, mga kababayan eh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Totoo naman yan, sabi ni Volconic, kumukuha ng simpatya. Hindi lang sa mga nanonood sa kanya, mga kababayan. Oo. Tuloy. Isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Ayan na nga yun, na-topic na natin to, Yan na nga yung parang nagsusumbong siya. Pero mga kababayan, yung pahayag na siya mismo magpepresenta para pangunahing tagapagtanggol ni Sara. Teka muna. Diba, ni Nita's Vlog, Juna Benedicto. Mali yun para sa akin. Para sa aking opinion, mali yun. Kung sa iba'y tama, nire-respeto ko yun. Diba? So ngayon, mga kababayan, ayan. Bahala na kayong humusga sa kanyang mga
pagbabanta. Pagbabanta na siya pag inimpeach si Sara, siya ang pangunahing magpipresenta na tagapagtanggol ni Sara. Sabi ni ni Kix, pag nanalo yan, si Marcoleta, itatay ko siya ng barong. Ayan mga kababayan itahi mo nga ako. Our beloved